Muli tayong magbabalik sa manga ni Jack kung saan nakaharap na niya si Nocturnal Fog at may matinding pasabog dahil nakikita rin ng dalawang mata ni Nocturnal Fog ang kulay ng emosyon ng tao, parehas sa ating bida na si Jack, subalit hindi lang iyan ang pasabog. Alam nyo ba na kilala rin si Mr. Fog sa organization bilang demigod? Ito ang tatalakayin ko ngayon kaya kung handa ka na, Teren, at simulan na natin. What's up mga Coops, Manga Moto nagbabalik. Jack the Ripper Case Files Kabanata 11. Demigod vs Killer. Konting recap lang po muna tayo sa nakaraang kabanata. Habang nagkakagulo ang mga tao sa upper deck ng barko, napansin ng misteryosong lalaking ito na papalapit si Jack at kita sa mukha ng ating bida ang pagkasabik dahil sa wakas ay nagharap na sila ni Nocturnal Fog. Saglit lang mga Kops, bago tayo magpatuloy ay ipapaalala ko lang po na nasa latest English translation na tayo ng manga ni Jack at may masamang balita itong kasunod dahil matagal silang maglabas ng English translation. Kaya sa mga nakatutok sa manga ni Jack ay pagkatapos nitong kabanata 11, ay abang malala tayong lahat, yun lang po ang nakakalungkot na balita, kaya tuloy na tayo sa kwento. Sa pag-uumpisa ng kabanata, narinig ng dalawang bantay ang malakas na pagsabog sa barko na malapit lang sa kanila. Hindi nagtagal, bumigay ang pinto at pumasok ang rumaragasang tubig, kaya napatakbo sila ng wala sa oras subalit inabutan pa rin sila ng rumaragasang tubig. Lumipat ang eksena sa lokasyon kung saan makikita na sira na ang steering wheel ng barko at ang bangkay ng hinihinalang kapitan, at sa di kalayuan, may isang lalaki na nakaupo. Ang lalaking ito ay si Danny, ang number 7 ng Mother Goose, na kilala sa bansag na Army of Ants. Siya marahil ang dahilan ng pagsabog ng barko at sa tingin niya, 30 minuto na lang at lulubog na ang malataytanek na barko ni P-Man. Habang gulong-gulo ang mga tao sa upper deck, sa wakas nagkaharap na sina Jack at Nocturnal Fog. Ngunit ikinabigla ni Jack ang kanyang narinig mula kay Mr. Fog nang sabihin nito na ang kanyang kaharap marahil ang pinag-uusapan ng lahat ng chismis na tinatawag na The Artist of Death. Dagdag pa niya na kilala sa underworld si Jack, subalit napatanong siya kung bakit ito nandito. Mabilis ang tugon ni Jack at sinabi sa kanyang kaharap na gusto niya talaga siyang makita, at dito ginamit ni Jack ang abilidad ng kanyang mata. Ngunit ikinabigla niya ng sobra ang kanyang nakita dahil walang kulay ng emosyon sa katawan ni Nocturnal Fog. Hindi makapaniwala si Jack dahil sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya, ngayon lang siya nakakita ng purong itim na emosyon. Ikinagulantang ito ni Jack at muling tinitigan ang kaharap subalit wala talagang kahit anong kulay ng emosyon na kasama kay Nocturnal Fog, bagkus ay purong itim lang talaga. Dito na napansin ni Nocturnal Fog na nakakakita rin ng kulay ng emosyon ang Artist of Death, na ikinagulantang ni Jack dahil hindi lang siya ang mayroon ng abilidad na ito. Namangha ang ating bida sa mga revelasyon at napasabi na sila ay magkaparehong biniyayaan ng napakagandang abilidad ng Diyos. Ngunit napaisip naman si Nocturnal Fog sa nasambit ni Jack tungkol sa biyaya ng God. Ipinaliwanag ni Jack na sa pamamagitan ng kanyang mga kamay, may kakayahan siyang gawing napakagandang likhang sining ang mga emosyon ng tao, kaya sila'y nagiging obra ng kahanga-hanga at karapat-dapat sa pagpapahalaga. Dagdag pa niya, ito'y biyayang iginawad sa kanila ng Diyos. Napahalakhak si Nocturnal Fog sa mga nasabi ni Jack kaya biglang napaisip ang ating bida. Humingi naman ng pasensya si Nocturnal Fog at tingin niya ay mukhang maswerte si Jack, pero para sa kanya ang mga mata niya ay isang sumpa mula mismo sa Diyos. Nagtaka naman si Jack kung bakit sumpa ang tingin ni Nocturnal Fog sa kanyang sariling mga mata. Pagpapatuloy ni Mr. Fog, ang galit, pagkamuhi, puot, hinanakit, kasakiman, selos at inggit, ang mga taong bumubulong para sa pag-ibig ay naliligaw sa kanilang pagnanasa para dito, at ang mga nagmamakaawa para sa katarungan ay nilalamon ng kanilang sariling pagkamakasarili. Sa anumang kaso, natuklasan niyang ang damdamin ng tao ay marumi at kediri na ingay lamang. Kaya para kay Nocturnal Fog, ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa ng Diyos ay ang pagbibigay ng emosyon sa mga tao. Kaya't napagpasyahan niya muling ipinta ang lahat ng damdamin ng lahat ng tao sa bansang ito, upang baguhin ang kanilang pag-uugali at mabago ang lipunan ayon sa kanyang nais. At para sa kanyang kaharap na binyansagang Artist of Death, ay kinaawaan niya talaga ito. Agad na tumugon si Jack at nasambit na isang malaking suliranin para sa ating bida ang mga nailahad ni Mr. Fog dahil kung iyon talaga ang tunay nitong balak, mawawala ng dahilan para mabuhay pa si Jack, at higit pa rito, gusto niyang makita ang tunay na kulay ni Nocturnal Fog, sabay naglabas na ng punyal ang ating bida. Nagtaka naman si Mr. Fog tungkol sa kanyang kulay ng emosyon kaya tinanong niya si Jack kung hindi ba nakikita ng ating bida ang kulay ng emosyon niya.
Ngunit alam ni Jack na sinusubukan lang ng kanyang kaharap na itago ang mga ito o ang kanyang tunay na kulay ng emosyon. Ngunit magkakaroon pa rin ng pagkakataon kung kailan lilitaw ang tunay na damdamin o emosyon tulad kay Noah na nung unang tingin ni Jack ay transparent ito subalit unti-unti ring lumabas ang tunay na kulay nito. At ayon sa ating bida, ito ang kahulugan ng pagiging tao, ang pagkilala at pagtanggap sa mga emosyon at karanasan na nagpapakomplikado sa ating pagkatao. Pagkarinig ng mga nasabi ni Jack, lumabas na ang maitim na aura sa katawan ni Mr. Fogg at nagwika ng, masyadong maingay ang ating bida kaya kailangan na siyang patahimikin. Nakahanda na rin sa isang laban ang ating bida, ngunit tinanong niya si Mr. Fogg kung sigurado ba itong gusto niyang gawin ang laban kung nasan sila ngayon. At dagdag pa ni Jack na hindi siya pwedeng labanan ni Mr. Fogg sa harap ng maraming tao sa upper deck. Subalit kay Nocturnal Fog, hindi na mahalaga kung makita man ng ibang tao ang magiging laban. Nang biglang may nagmamadaling tauhan ni Piman at pinaalis niya sa kanyang daraanan si Mr. Fogg, walang kaalam-alam ang taong ito ni Piman na ang pinatatabi niya at tinatawag niyang tanga ay ang pinaka-boss na niya. At dahil hindi talaga umalis sa pwesto si Mr. Fogg, sa galit ng tauhan ni Piman, babarilan na lang niya ang nakaharang sa kanyang daan. Pero hindi pa niya napuputok ang kanyang baril, biglang naputol na ang kanyang ulo ni Mr. Fogg, sa harap ng nagkakagulong mga tao. Dinurog ni Mr. Fogg ang ulo ng tauhan ni Piman na parang insekto na walang kwenta na nasaksihan ng maraming tao kaya lalong nagkagulo ang lahat sa upper deck ng barko, at dito na nakapagpas siya si Nocturnal Fog na ang lahat ng sakay ng barko ni Piman ay mamamatay lahat. Sa isang kisap matay biglang umatake ito ng sobrang bilis na tumama sa sikmura ni Jack, hindi naman makapaniwala ang ating bida sa bilis ng galaw ng kanyang katunggali, at makikitang tumilapon na si Jack papalayo. Ihinawak ng ating bida ang kanyang kamay sa sahig upang mabawi ang kanyang balanse at muling nakatayo. Walang emosyong mukha ang mapapansin kay Mr. Fogg sabay nagwika ng, sa pag-address ni Jack sa kanyang atake sa tamang oras ay napigil niya ang momentum o impact ng mapaminsalan niyang pagsiko sa katawan ng ating bida. Pero ito ang mabangis mga kops, dahil sinabayan pala ni Jack ang atake ni Mr. Fogg ng split second at nataman niya ito sa tagiliran. Ngunit dito na napatanong ang ating bida kung anong klaseng katawan ba meron si Mr. Fogg dahil ang itinarak niya na punyal ay hindi man lang nagdulot ng pinsala, bagkus ay nabaluktot lang ito na para bang tumama sa isang bakal na katawan. Napasigaw ang isang tao na lumayo sa kanya si Mr. Fogg dahil napapansin nitong papalapit na ito sa kanyang pwesto, hindi naman pinansin ni Nocturnal Fog ang pinagsasabi ng tao at kinapitan nito ang railing ng barko at biglang binaklas ng walang kahirap-hirap na parang bulak lang ang kanyang hinahawakan. Dito'y isiniwalat na ni Nocturnal Fog na demigod ang tawag ng mga tao sa organisasyon sa kanyang katawan, ang railings naman na ubod ng tigas ay walang kahirap-hirap na pinilipit lang ni Mr. Fogg habang pinapanood siya ng mga takot na mga tao. Pagpapatuloy ng paglalahad ni Mr. Fogg, hindi naman talaga niya nais na mabuhay ng matagal, pero tingin niya tila galit, ata sa kanya ang Diyos ng kamatayan, sabay tinutukan niya ng matalim na railing ang ating bida, at nagtanong kung kakayanin ba siyang todasin ni Jack. Dito natapos ang kabanata. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga importanteng impormasyon na naganap sa kabanatang ito. Una, nasaksihan natin ang pagpapakilala kay Danny bilang isang mahalagang miyembro ng Mother Goose at ang kanyang pangunahing papel sa pagsabog ng barko. Ang kanyang pagiging palaban at ang paghahanda ng kanilang grupo na pabagsakin ang mga pangunahing organisasyon ni Mr. Fogg sa Underworld ay nagpapakita ng kanilang determinasyon at kakayahan. Ang pagpapakilala naman sa kakayahan ni Mr. Fogg, lalo na bilang isang demigod, ay nagbibigay ng malalim na dimensyon sa kwento. Ang kanyang abilidad na makita ang mga emosyon ng ibang tao ay nagpapakita ng kanyang koneksyon sa kanyang kapaligiran. Ang implikasyon ng kanyang pagiging kalahating Diyos ay nagbibigay ng isang misteryosong aura sa kanyang karakter. Bukod dito, hindi maipaliwanag ang sobrang tigas ng pangangatawan na hindi tinatabla ng karaniwang sandata na gawa ng tao. Sa laban ni Jack, makikita natin ang kanyang tapang at determinasyon sa harap ng malaking hamon, kahit na alam niyang hindi siya magkakaroon ng laban sa kapangyarihan ni Mr. Fogg bilang isang demigod, ipinakita niya ang kanyang katalinuhan at pagiging mapanuri sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kapaligiran at mabilis na pag-iisip sa pagtanggap ng maaring kahinaan ng kanyang kalaban. Ang resilience at adaptability ni Jack ay nagpapakita ng kanyang kakayahan na manatiling matatag sa gitna ng laban at ang kanyang kakayahan na mag-adjust sa anumang pagbabago sa sitwasyon. Sa kabuuan, ang laban ni Jack ay nagpakita ng kanyang katatagan, katalinuhan, at determinasyon na lumaban sa kabila ng imposibleng hamon na kanyang kinaharap.
At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina Jaking Canada, John Wick, Roel Supas, Octavio Olavides. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat.